Maganda umaga po, Engineer Silvano. Magandang umaga po, Miss Tuesday. Opo. And to all your listeners po, magandang umaga. Ayan. Good morning po. Sa Engineer Silvano, sabi ko nga sa ating mga tagapakinig, tagapanood sa Facebook, ano po, mahalaga ang supply ng kuryente ngayong eleksyon. So, bigyan nyo nga po kami kung ano ang power outlook natin at least simula today hanggang bukas na mahalaga, election day at syempre pagkatapos ng election day, yung susunod na araw dahil yun naman yung inaantay natin for the proclamation ng mga nanalo. Kumusta po ba ang magiging supply ng kuryente natin sa iba't ibang probinsya? Thank you, Mrs. Tuesday. Ang Philippine Energy Sector po sa pamamagitan ng Energy Task Force Election or ETFE we call it, kung saan kabilang rin ang National Electrification Administration, kasama ang lahat ng ating mga electric cooperatives sa buong bansa, ay fully prepared para tsakin na stable at sapat ang supply ng kuryente sa darating na eleksyon bukas. Yan. Lahat ng paghahanda po ay ginawa natin masigurong magiging maayos ang pagkandak ng eleksyon. Yeah, that's good to know. Engineer, ano po, sa ilalim po ng pangangasiwa ng NEA, o National Electrification Administration, ilang electric cooperatives po ba mayroon tayo sa bansa? Sa ngayon po, may 121 electric cooperatives na nasa ilalim ng pangangasiwa ng National Electrification Administration o NEA. Ang NEA at ang mga ECs ay naka-standby at mahigpit na nagmo-monitor para masigurong tuloy-tuloy ang supply ng kuryente, lalo na ngayong papalapit na ang eleksyon. Yan. Ano ba yung mga hakbang na ginawa na ninyo at patuloy na ginagawa hanggang ngayon para masiguro na mapananatili natin yung matatag na supply ng kuryente? Engineer? Miss Tuesday, come again, hindi ko marinig, medyo nag-garbled. Oo. Ano na ba yung mga Ano na ba yung mga hakbang na naipatupad ng NEA at patuloy na ginagawang hakbang ngayon para masiguro na magiging matatag yung supply ng kuryente natin? For example, yung mga electric cooperatives, may mga specific instructions po ba ang NEA sa kanila na do's and don'ts ngayong panahon ng eleksyon? Okay. Bago ang darating na eleksyon po, naglabas tayo ng ilang direktiba para ma-check handa ang ating mga electric cooperatives or ECs na mapapanatili ang stable at sapat na supply ng kuryente. Kasama na rito ang NEA Memorandum Numbers 2025-08 na inilabas noong February 5, 2025 yun. Pati na rin ang technical advisories natin, numbers 1, 2, 6 at 8. Bahagi ng paghahandang ito ang pagsasagawa ng preventive at corrective maintenance sa lahat ng distribution utilities, lines at facilities ng mga ECs. Line clearing activities at inspection ng lahat na feeders o linya na konektado sa ating voting at canvassing centers. So, ibig sabihin yung mga nagsusupply ng kuryente malapit doon sa mga polling places natin ay tiyak na walang magiging aberya. Yun po ang priority talaga, Miss Tuesday. Right. Yung mga linya na nagsusupply sa voting centers. I'm sure mayroon kayong mga contingency plans naman din na nakahanda in case na hindi naman inaasahan, di ba, magkaroon ng pagpalya yung ilang mga planta ng kuryente natin. Kung sakaling magkaroon ng aberya o kakulangan sa supply ng kuryente, may nakahanda po tayong mga contingency plans. Kasama na rito ang pag-implement ng Interruptible Load Program o tinatawag na ILP. Anong ibig sabihin nun, Engineer? Ipaliwanag po natin. Voluntary po siya na minamanage ng demand-side management within a certain period. Bali, pag nangyari yon at nagkulang ng supply, yung may mga gensets, voluntaryong magsusupply doon sa grid para yung natitirang supply ma-manage mapunta sa ibang nangangailangan. Sa ganitong setup, iprioritize natin ang mga linya na konektado sa mga voting at canvassing centers. Bukod pa dyan,
may mga naka-standby naman tayo ring generator set sa ating mga electric cooperatives para magamit agad kung kakailanganin. Ayun, importante 'yun, engineer ano, yung mga genset na tinatawag just in case magkaroon ng Yeah, pagpalya, at least ready indeed. tayo may sasalo para Opo. hindi magkaroon ng anumang pagkawala ng supply ng kuryente dahil mahalaga para sa ating lahat 'yan. Kumusta po ba yung ang NEA po ba mayroon din kayo mga security personnel na nagbabantay doon sa mga planta ng kuryente o electric cooperatives kung saan man ano? Meron po kaming coordination sa Mm. Energy Task Force Election security group na pinangungunahan ng Department of Energy o DOE. Mhm. Kasama ang Armed Forces of the Philippines at Mm. Philippine National Police. Naglabas din kami ng Technical Advisory number 7 na nagdirect sa lahat ng electric cooperatives na i-assess ang kanilang mga critical infrastructures gaya ng Mhm. generation assets, substations at feeder lines. Lalo na ang mga posibleng vulnerabilities nila sa mga human-induced threats tulad Yan. ng sabotahe o unauthorized access. Lahat ng ito ay may kani-kanilang security plan na Ve- kinabibilangan ng close coordination sa law enforcement ng LGUs. 24/7 po, monitoring gamit ang security systems at deployment ng security personnel. Ayan, maganda yan na marinig mula sa inyo, engineer. Kasi syempre, hindi maiiwasan, may mga mananamantala sa sitwasyon. Hindi natin alam kung ano yung masamang balakin ng iba para lang may magkaroon ng aberya itong eleksyon. May mga mananadya ba ng mga ganitong pagpalya ng mga electric cooperatives sa supply ng kuryente dahil nga doon sa masamang hangarin nila na sana wag mangyari. Ano po, para maging Opo. credible yung ating eleksyon. Opo. May nakikita po ba kayo, engineer, na magiging problema pa o posibleng hamon na kakaharapin ng NEA o ng mga electric cooperatives para mapanatili yung matatag na supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa ngayong eleksyon? May ilang challenges po talaga, katulad Mhm. ng mga lugar na malalayo o isolated na mahirap agad marating. Mhm. Pero pinaghanda po ang mga electric cooperatives. May quick response teams sila. Mhm. Lahat po ay ginagawa natin para maging maayos ang takbo ng power supply ngayong election. Mhm, that's good to know. Ano po, at least malaman na talagang nakahanda lahat ng ating mga electric cooperatives dahil nakasalalay sa kanila itong magiging maayos at Po. credible na takbo ng eleksyon natin. So, mayroon pa ba kayong gustong mensahe na gustong ibahagi sa ating mga kababayan at maging doon sa mga electric cooperatives na silang mga ngasiwa sa supply ng kuryente natin? Unang-una po, hinihingi lang namin sa electric cooperatives na nakikinig din ngayon na yung continuous coordination nila dito sa amin. Kasi ito din po yung ating nire-report dun sa publiko. And Mm-mm. then, yung quick response ng electric cooperatives, sana po tugunan nila as mandated sila kasi ano talaga sa direction na ganon during times like this na election. At sa publiko naman po, mag-report kaagad kung meron mang ganong outage para po matugunan ng electric cooperative at kung sino mang ah, ah, agency ang kailangan tumugon doon sa ganong sitwasyon po. Alright. Thank you. Pahabol ko na lang, engineer, ano po, katulad nyo ba kami kasi dito, wala kaming bakasyon, bawal bakasyon, tapos 24 hours naka-duty kami, 12 oras. Sa mga ganyang electric cooperative, sa NEA, kayo ba ay ganun din, yung mga personnel ninyo ay on call lahat? Opo, Miss Tuesday. Actually, ang team ng NEA, 72 ito lahat na Aha. naka-duty 24/7 sa power monitoring. Naka-shifting ito ng 2 shifts a day magmula nung May 5 pa or Mhm. May 5, yes. And then neto, May 11 at 12, magti 3 shifts kami Mhm. para lang sa reporting nitong close monitoring ng kuryente nitong election. 3 shifts, 72 personnel ito
Mm-mm. na naka-shift sila po, Miss Tuesday. Ayun. So, good luck sa Yun atin po. pare-pareho, engineer. At umaasa tayong lahat na magiging matagumpay itong ating national at local elections bukas. Salamat po sa oras, Yun po. engineer. At sa susunod po ulit, makikibalita kami sa inyo. Thank you din at sa listeners po, Miss Tuesday, thank you very much. Salamat po. To